One TV special report. Kining mga droga nga na-apprehend na to, sir, asa yun ang origin nga source sa mao nga kining nangadakpan na to sa illegal drugs? Yes sir, ang origin ni sir makasiguro ta nga dili gikan sa Osamis. It is on a neighboring province sa atoa, but dili ginagikan diri sa atoa ang sa Osamis City ang drugs nga atong makonfiscate during bypass operation. Nakita na to sir nga kada bulan grabe sunod-sunod no maka-bypass sa karon pagsunod adlaw na pud na po yung mga possible bypass operations. Nagpakita lamang ba kini nga ato ang operatiba nagpadayong lagsik sa ilang pagtrabaho? Yes sir, actually sir, ang isa ka police station we have target setting. Natay targets na atong ginasunod. And these personalities kay ang ato ang intel operatives, the police sa Osamis City, kay balo na ni sila kinsa ning mga tawhana. And we are just waiting kung kanusaan ni sila mangbalik dire. Nanatay listahan na. So once cited na nato sila nga mobalik na sila dire, wala dili ra na sila maabtan og mga duha ka semana, madakpan gyud na nato sila. Sige, curious sir. Ano nani kay sunod sa kuan pinaka 20 days no? Durante kay na 15 operations kada ko 21. Ano nani ka daghan ng kuan sir? Kusnada ka po mo manigya sa kitang mga trupa na to diri sa South 20 na imong gipanguluhan. Daghan na dakpan pero daghan gyapon kusnada manigya. Anong inahan ka? Sa kay rason? Nga manggudpod may mga infos nga nadawat sir na kung aparato ro mo ilahang palit dadto. Okay. So diri pod ilahang i-distribute og mahal. So basin siguro sir for tungkol sa kwarta palit sila dito barato, bligyan nila diri og mahal. Kung sa bot makakonsumo na sila makanegosyo pa. Negosyo pa. Yes sir, yes sir. Okay sir, kung sa'yo update sa mga hacker sa mga page, kung sa'yo niyo ang alaka nga na sir? Si Ma'am Des ang sir, regarding sa tuang hack nga FB page, so na-inform naman nato ang katawan sa Osamis no, sa ato mga media friends na na-compromise ang FB page sa Osamis City Police Station. So like other nga mga vloggers, sa other nga mga friends nato sa media, naningkamot man jud ta nga ma-increase nato ang ato ang mga followers. So kita over the years gipaningkamutan nato nga modaghan nato ang followers, not because dili tungod kay gusto nato siya monetize kay we're not allowed man ana sa PNP, but gusto lamang gud nato unta nga mas ma-engage nato ang community through the social media. However, gumikan siguro kay tungod na ay mga tao nga gusto magpahimulos, nga mas gusto sila madali lang nga mag-gain na inguna nga followers. So nahack ato ang official Facebook page, but sad to say that dili na siya yung una na kadali nga ma-retrieve, gumikan siguro sa complexity sa social media management. So sa part na mo sa PNP, gusto naman gud pod mi mag-move on, dili namin gusto nga mingonog hulaton na lang nato nga maulian siya. So no, so we need to continue our advocacy, our awareness campaign through the social media. So nagamatag bagong FB page, and allow me to promote it na siguro no, ang bago na to nga official Facebook page sa Osamis City Police Station, Osamis City Police Station official. So nata sa Facebook, nata sa Twitter, nagyapon ta sa Instagram, and of course nagyapon ta sa cellphone. So mo na gitawag na to nga natay mga hotline numbers. Pero nala sa hotline nga official sa Tuboy pa. Yes sir, nadungagan na to siya official. So naana dito sir ato ang dito na to gi-post ang ato ang mga awareness and advocacy campaign, especially sa anti-illegal drugs and other anti-criminality na to nga campaigns. Kasi yung ginong pumagi parang dili next time dili na compromise, dili na pumahapa tong. So sir, karon no kay kinahanglan man dayjud ta mag-invest according sa atong mga media friends, pud kinahanglan ta mag-invest ma'am with our in managing our social media pages. So amo ato siyang gi-take seriously, so we installed and established
mga security features, especially sa page. And we are thinking na i-maintain na namo siya nga if need through Meta nga kato natay gitawag nga i-secure lang jud siya ang page by siguro mo bayad ta, we will fund that just to secure the page. Okay. Sa nasayran na to, sir, doon na to'y usak ka negosyante sa prutas, biktima itaw ni sa pagpangawak sa iyang ang sling bag samtang ibutang kini sa iyang sakyanan na naitabuya din sa ato ang sentro nga bahin. Unsa nay update o dagan sa maong investigasyon? So pagkakaroon, sir, no, padayon lang gihapon natong investigation. Initially nakakuha namin kung sa gyoy nagakahitabo atong panahon na, no. Dito na mo nakita na nasalisihan siya, no. For about time span of 10 minutes kalit lang ginawala ang ang iyang butang. So ang inahan atong bata nga namaligya dito sa kaning bunggo bitaw kanang nahimutang diha sa may mercury drug doon Camilla labi na paggabi na silang pwesto diha. Ang bata nagbaligya siya sa kining fruit salad. Then ang inahan kumpiyansa ra pod kay ang bata nara sa iyang sa ilahang sakyanan. Niadto siya sa sa mercury drug kay na siya gipalit, no. Pero before siya niadto sa mercury drug, nagkuha siya kwarta sa iyahang bag, no. Then gibalik niya sa iyahang sakyanan diri sa passenger seat diri sa driver diri sa tubangan. So possible nakit-an to siya sa nagsalisi sa iya nga na siya gikuha na kwarta adto nga certain bag, then gibalik niya mo tong pag-abot niya sa dali ra po siya dito sa siguro mga 10 minutes siguro siya sa mercury drug. Then pagbalik niya na tingala na siya na open gamay ang iyahang ang iyahang kining door sa bunggo, no. Dayon transparent manggod pud ang ang windshield, klaro yung kayo ang butang nga naa sa sulod. So pag susin niya kay nakulbaan na siya, dito niya discover na nawala ang ang mao nga butang. Pero kung yan napita, sir, di ba wala ang murag na update CCTV camera nga naka-install, wala to mahagip sa CCTV camera? Na ay CCTV pero nakaatubang siya sa other na angle. Di gyud maigo ang gipwistuhan nila. So motoy gidalian na mo libot dayon kagahapon. So dito na mo nakita na ang anggulo ay sa CCTV nagsara pa gyud. Wala nakaigo sa ilang gipwistuhan. So ang CCTV sir dili ka tong 360 Dili siya 360. Permanent lang siya sa direction. So sir, any update sa usa ka bidaran nga nabiktima sa budol-budol? Yes, with regard sa nabiktima sa budol-budol, no, we conducted thorough investigation. Ang CCTVs na nakuha namo is ubay-ubay na and naa na tay person of interest. Natay nakuha ang ngalan sa tao and which gipakita nato sa victim and iyang gi-confirm nga mao gyud nagkuan sa iyaha, mao gyud nag-ilad sa iyaha. Duha ni sila ka personality. Actually tulo ni sila ka babae and isa ka lalaki, which ang isa ka lalaki may nahimong driver niya. Ang nahitabo man gud ani murag gipasaligan siya ba na dublihon iyang kwarta. Ang isa ka babae nag-act as a Thailander, bro. Thailander, kabalo mo storya, may mo English. And then ang victim na to, medyo nainganyo gyud sa iyang offering nga dublihon ang iyang kwarta. Nagsugod ra man ni sa tambal nga paliton nga herbal.
herbal na tambal na paliton hangtod nga naabot sila sa punto nga kung pilay ang kwarta nga maipakita dublihon sa kadtong nag-ilad niya. So naabot gyud sa time nga niadto siya bangko, iyang gi-withdraw iyang kwarta, iyang deposit taon until duha ka bangko ang ilang giadtuan. And then sa pag-review namo sa CCTV, nakita namo dito ang isa sa mga suspects, and I will provide you the video para matabangan pud ninyo puhon. Anyway, naa naman tay personality, naa naman tay ngalan sa tao, we can file a case against this person para kung mabalik pa ni sila sa atoa, ilado na naman ni nato sila, ato ni silang madakpan. Kay this video nga akong nakuha is nahitabo sa lain nga syudad. So kibali kani ilang modus operandi is mamiktima diri aning isa ka syudad, mobalhin na pud sa lain. So nag-investigate po tong lahi nga syudad, nakakuha sila CCTV, gipakita nato sa victim, iyang gi-confirm nga mao gyud na ang iyang mao gyud na ang nagilad niya. So ready for us sa among part, ang victim magud nato is out of the city pa. Magulat mi na mabalik siya, and mo nang i-ready ang mga papeles para mapile na mo ang kaso. Okay. Ning nagsingabot na Christmas season, sir, dahuman man yun ning gusto na ang mga tao sa mga malls, sa merkado. Posible na mga budol-budol sa mga manitabo sa mga tips sa gamay na mga tips. Based on experience, no, as chief of police, during holiday season, December, ang statistics sa krimen anak masaka gyud, labi na kanang budol-budol kay daghan sa ilang tanaw siguro December, daghan kwarta ang tao, daghan bonus, and then the victims are naa sila'y common denominator. Ang ilang biktimahon is kana yung female na ang edad magtungtong sa mga late 50s or early mga 58 to 60s something. Kung inyong mapansin ang mga victim sa budol-budol, dili lang sa ato ang syudad, naagid na dira mag-edad yun na og mga 60s. Kay siguro ilang tanaw vulnerable sila sa kuan bitaw kanang pagpangilad. So magbantay lang kita, pag too good to be true nga offer, dili gid na siya maayo nga kagaton. Dayon i-add lang po na gamay, no, kay naisgutan man nato tong sa prutas bitaw. Katong pahitabo sa prutas, naon ta tay duol kaayo nga staging point na tatay police dito sa Jollibee. Kung makabantay mo na tay police dira sa Jollibee nga 24 hours na dira kung pwede na mag-ugnay mga incident nga mga inato, dili ta mo langan-langan og report sa police, kay katong nga time na ugmaan pa manggod to siya og report. So kung pwede sumbong din ta dito sa police, kay wala ta pwede pa man to na to ma-lock ang mga checkpoints o madakop na to. So timely ang ato ang report dapat nga take ang active ka listo ang mabiktima mo report kita yan sa Report siya tayo. ato ang number sir mo ra gyapon. Yes, sir. Bigay tawagan. any question pa sir? Number na ba sir? Ano ba ni sigapo? Maura gyapon na to ang cancer. Ito ang number 0946-802-3894. Muna siya itong Osami City Police Station hotline. And for WCPD hotline number na to, nagyapon ng 0930-829-1339. Sir, kiabot naman na itong Pasko from Surugulan, makagingon end of the month o by December. Kumusta? Lalabay nag-apply o kinibita po kabaligyan o pabuto. Doon lalabay i-approve ninyo nga designated area nga niya, kabaligyan na o mga pabuto. O katong ka-firecracker nga kanang bitang designated na doon dito sila pag-display.
kumusta sir kung nalabay nag-apply. Kay Mauro gina sa paabot ang Disipri, labi nagpagsugat sa Pasko, bago tuig mo igawas ang mga pabuto. Ako na lang lugar ko tala. Sir, with regards so wala pa nag-apply sa TUA o wala pa pabutay na-receive nga mga communications regarding sa mga designated areas sa pagbaligya, sa ato ang mga firecracker zone or mga pyrotechnics devices. Wala pa tayo nadawat nga mga request so far as of this time. So, kung naamang gali, automatic ato ang informa na atong media, ang atong awareness gihapon at po na siya ipa-announce sa media if na. But so far karon wala pa sir. Okay. Ang galing pagpamutog ng taka, ma'am. Kuan mo yun ni Ron na daghanan magpamutog ng taka. Di ba? Ako kabalon sa nalanta kasi. Sa nalanta. Bawal ba, sir? Mga lantaka. O ka ng lata ba? Lata ba? Bawal. So kana mga so sir kung naamang gali, please report it to the police station para na matagaan na to proper disposition kana nga mga complaint. So, dapat yun ang barangay sa kapitan. Yes, dapat si kapitan dito ta una mismo, but kung dili kaya ni kapitan, pwede endorse natin sa PNP. Sir, kumusta na kung programa nga ba, sir? Armas by Lubugas. Yes sir, continue gyapon na to atong kuan no. As of this time, natay mga pending kuan. Natay mga din ang atong stock sa ato ang rice nga ato nang ihatagay. So kaagyapon tay mga accomplishments ana sir. Wala lang kay namo na publicize nga accomplishment, but every month natay mga 5 o 6 ka mga tao nga mo surrender sa ilahang pusil. Sila din mo doon, sir? Yes sir, sila gini mo doon sir. Ang uban sir, atuon sa atong firearms investigator kay madlok pod nga magdala-dala, so kita na lang po yung bisita nila dito. Kasagaran klase armas uli na sir. Kanamang ko itong armas by Lubugas sir, apil na nga to ang tagaan o bugas ana ang surrendery sa mga firearms nga licensed firearms nga license na wala pa na renew. Pwede po ito mga homemade? Pwede po sir, homemade. Oh, that's why kung nakainomdom mo sir last September, all of the firearms nga gisurrender is homemade firearms. Kung siya ito, sir, baylo nila kung pila ka kilong bugas dahil Bayloan na to sila isa ka kilong, isa ka sako nga 25 sack of rice. As a murag good gesture nga nag-surrender sila sa ilang pusil nga unlicensed o wala pa ma-renew na firearms. Ano makadawang natin inani sir kung sa po'y positive effect na sa community? Para sa ako sir, taon-taon naman na ito nga programa sa una pa. And then for peace and order sir, syempre kay kung naa kay pusil dira makainom ka nya basig magamit pa nimo sa krimen. Why not imo nang i-deposit, imong i-surrender sa pulis para ma-prevent nato ang mabuhat ang isa ka krimen. Okay. Last na kita sa akong end na, ma'am. How about sa itong mga community outreach program ato sa itong mga kabarangayan? Okay, nasa iran mo nato na ang PNP want to build no, sa itong mga nataliyang barangay din sa syudad sa Ozamis. Kumusta naman? Yes sir, for this month, December naman. So ang outreach program for this month will be special para sa mga considering December na siya na. So we will announce it to our media sir kung kano sa nato ni siya ipahigayon, but definitely naatas sa second week of December sir ikandak na to ang ato ang outreach program. Naana tayo na-identify nga na isa ka barangay, i-announce na to. So, kung i-announce na, mas mayog surprise na lang siguro, no? But definitely, kani siya nga outreach activity na to will be special. Of course, in coordination gyapon sa itong local government unit under sa leadership ni Mayor Henry Indiwa Minal. So, gisuportaan ta niya aning activity. So, hulat lang ta kung kano saan nato ni siya ipahigayon, no? And definitely invite ya po na to mga media friends during anang activity. Ang Christmas party, PNP.
Sa Christmas party na to, mamaya wala pa na mo na isgutan. But thank you for bringing that up kay amo nang i-discuss with Hepe. And again, invited niya po ng ato mga media friends. Napod tayo kuan, napod tayo nakapending dia nga ihatag nato karong December nga natay isa ka tindahan dira nga among isa ka usamis nun nga among taga-anog isa ka tindahan. Sir, last question. Kumusta ang atong sir, suporta sa ato ang mayor din sa Dakbayan sa Usamis, sa Masayra na to. Wala pila na papagay 1 year, no? Nag-lingkod ka din, sir. Kumusta ang atong support sa atong kalagdong mayor? Isip, pagkong, hipi sa kapulisan din sa Dakbayan sa Usamis. Yes sir, ako dako kaya kong pasalamat sa atong halangdong mayor, Mayor Andy Waminal. Ang suporta ni mayor sa dili lang sa ako but the entire Usamis City Police Station is very overwhelming. I have been chief of police in so many areas but karon lang ko nakasulay og suporta sa LGU under the leadership of Mayor Andy nga lubos-lubos nga suporta ang gihatag niya sa kapulisan. And napagani may mga incoming nga support si Mayor nga ihatag niya karong December nga dako kayog tabang kanato diri sa atong Usamis City Police Station. I think napay mga handled radios nga ipanghatag si Mayor, and then mga basta daghan pa siya projects nga iyahang ihatag diri sa ato. And that's why to include the officers and men and women NUP sa Usamis City Police Station nga membro sa Usamis City Police Station, dako kaayo among pasalamat sa ato ang halangdon nga mayor sa iyahang lubos-lubos nga suporta sa Usamis City Police Station. Nag-mention kasi ro December 8, pista na po, no? Yes. Naghandle mga activities na doon, mga pa-concerts. Kung sa hihimo yung mga pagpaganda para to ang large crowd, control na to sila, hindi mo hapay, iwas ang mga tanawan. With regards sa mga activities this coming December, sir, nakahanay naman na ang ato ang mga security plan, ang ato ang security package. And then, when it comes to concert, sir, dili man na siya kanang bag-o sa ato. We have done that for so many times, and we prove ourselves that kaya na mo i-secure ang isa ka event, big event diri sa Usamis City. Basta pangandaman lang, and then magtinabangay lang ang proper or chairman sa isa ka unit. Magtinabangay lang yun tanan, wala may imposible, sir. Makaya man na to i-secure ang isa ka big event nga i-held diri sa Usamis City. Pinaka-mention mo doon namin nandung nga ito pagpagkain ni Mayor. Mayor pwede sila sa Onagor, kaya nag-congressman na doon ang minal. Ito yung congressman sa night. Doon ka na mga zero crime rate. Yes, sir. Mahatag ko sa gaganda yung ano. Ako lang, kung 2 million, nagkataw 1 million, 500,000, 100,000, 50,000. Kamusta ang itong wala, sir? Katong sa Congressman's Night, sir, we augmented by to atong kuan dito with the help of our provincial director, the other agencies like the CDRRMO, the Philippine Army, Coast Guard, ang atong EOD-K9. Kuanto siya, sir, kanang full force to siya nga activity nga support nga gihatag, sir. And then we augmented, I think, sa PNP lang, sir, sa province, apil na ang Usamis City, we augmented the 107 police. Kung makita ninyo, nag-forme dira, makita ninyo din na gitabangan po ta, sir, o army nga naasad sila sa mga 30 personnel. Dahil naapod ato ang City Health Office. Kibali, ato siya nga activity, sir, kumpleto to siya, kanang wala ka nang hahanapin pa. In case nga naay mahitabo nga simpako nga sunog na ang sir na atong fire, ug naay medyo atakihon na ato ang City Health, na ang Red Cross ato, naay ambulansya ga prepare daan, sir. So hapsay to siya nga activity, sir, nga atong gibuhat. And so in this coming activity sa December, we will do the same. And ug unsay mga
sipyat ato gamay or unsay mga ato pang ipa-improve para ma-secure gyud nato ang activity. Okay. So, wala na yung mga kustana. Sa parting message na lang, kita ni Ma'am ni Hepe. Yes sir. Ako pasalamat sa no, sa members sa media who have always been supporting us sa among endeavors diri sa Osami City Police Station. Dako kayong tabang pagpaabot sa katawhan sa amo ang mga accomplishments, amo ang mga trabaho nga gibuhat diri sa Osami City Police Station. And I am ako mismo musulti ko na ang Osami City Police Station is ang Osami City is generally peaceful ta dire. Kanang mga istorya nga na malik na sila, we will take the challenge. I-testing lang ninyo balik dire kay para makita na to og unsay mahitabo sa inyo ha. But for me, ang Osami City is very peaceful. And I hope ang mga tao pod nga naminaw karon, if ever naamoy mga informations or if ever naamoy mga reports nga or naabay na hitabo ninyo, I encourage them to report on time. Dili na nato paugmaan kay mas lisod sulbaron ang kaso kung ato pang paugmaan ay hapata mag-report kung daghana malimta na dili na fresh sa imuhang una-una. So kanta lang sir, please if ever na mo yung mga naay mga krimen nga inyong na-witness or kamo mismo ang biktima, I would like to encourage you na please report it to the police in kanang proper and then kanang paspas nga pag-report para dali ra nato masulbad.